Your thoughts on impeachment? Yung mga nag-file ng impeachment, meron sarili silang pananaw. May sarili silang opinion. Of course, meron ding opinion na kontra. Di ba? Pero ako, ang point ko doon is, the big question is, do you have time? Do you have time to handle that? And give the Vice President a chance to answer? Di ba? The impeachment charges. Ang tanong kasi, magpapasko na eh. Magbe-break sila ng, I think, December 18, 19, or something like that. 20, if I'm not mistaken. So magbe-break Tapos babalik ang yan, Senate. ano na. Oo. Baka from the time na, kailan nila isasampa sa Senado yan? Before Christmas? Palagay mo before Christmas, sinabmit. Ano mangyayari? Kasi Senate ang magsisilbing impeachment court. Impeachment court. Baka dalawang linggo kulang pa para i-discuss ng Senate ang impeachment rules. Magandang araw! Magandang araw po muli mga kababayan. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. O mga kababayan namin na OFW, kamusta po kayo? Sana po ay patnubayan kayo ng Panginoon Diyos. Ano man ang iyong ginagawa. Sana kayo ay ingatan ng ating Panginoon Diyos. Okay? Baka po pwede makiusap. Baka po pwede pakisubscribe ang ating channel. Okay? Maraming salamat. Okay. So ito ay pag-usapan pa rin natin itong politika. Usapin sa impeachment. Impeachment laban kay VP Sara. Sapagkat hanggang sa ngayon ay ang daming nagtatanong kung ito ba ay apasa, aakyat ba sa Senado, kung ito ba ay hanggang Committee on Justice lamang dahil maraming nagsasabi wala nang oras katulad ng sinabi nitong si Tito Soto. Ang tanong niya, may oras ba sila? May oras ba? Sa akin palagay, kapos na sa oras. Pero, kung mamadaliin nila, ay kaya nila yan. Kahit na mahina ang ebidensya, walang sapat na ebidensya, kaya nilang ipasa yan, palusutin, sapagkat marami po silang numbers dyan sa kamara. Di ba? Kasi ito, pag sinabing impeachment, pag sinabing impeachment, ay numbers yan. Pag kaalyado mo, marami kang kaalyado, marami kang kakampi sa lower house, sigurado na yan ay papasa. Hindi po ba? Kung sakali man makaakyat sa Senado, doon na tayo mag-aabang kung ito ba ay papanig kay VP Sara o hindi diyan sa Senado. Ayaw ko pasiguro sapagkat alam mo naman ang politika. Kahit nakakampi mo ngayon, bukas kaaway mo na. Yung inaasahan mo, kakampi mo. Pero yun pala, tatraidorin ka. Kaya ayaw kong magpakampante. Kung ebidensya lamang ang pag-uusapan, pwede. Panigurado na sa kangkungan papulutan itong impeachment na ito. Pagka-ebidensya, kasi nga, alam natin, mahina ebidensya, tapos naglabas pa ng unqualified opinion sa itong COA. Kiniklear nila si VP Sara o ang Office of the Vice President. Kaya, kampante tayo na si VP Sara ay hindi ma-impeach pag
ebidensya ang pagbabasihan. Kaya lang, kumo ito ay numbers. Diba? Kaya lang, kung sakali may impeach si VP Sara, ay siguradong gulo. Gulo yan sapagkat tulad niyan, napatunayan na ito si VP Sara ay yung Office of the Vice President walang paglabag. Dahil sa report ng COA, napatunayan na walang paglabag. Kaya paniguradong gulo. Pero sa ating palagaya, kung sakali naman hindi ma-impeach si VP Sara ngayon, kung sakaling hindi ma-impeach, hindi makalusot sa Kamara, ay magbibilang po sila, palilipasin muna nila ang 1 taon bago uli sampahan ng panibagong impeachment si VP Sara dahil kailangan po munang palampasin at least 1 year. Magiging immune po si VP Sara sa anumang impeachment sa loob ng 1 taon. Pero ako na naniniwala kung sakali man hindi magtagumpay itong impeachment na to ngayon, sigurado yan next year after election mabubuhay ulit yan. Okay? Kasi nga sa aking palagay, itong impeachment na ito, yung mga investigasyon dyan sa Kamara, ginawa yan para pabagsakin ang mga Duterte. Para hindi makabalik sa Malacanang ang mga Duterte. Ganoon lang yan Okay? Ganoon lang yan. Dahil takot sila, lalo na itong mga Makabayan Black, itong Akbayan, takot sila na makabalik ang isang Duterte sa Malacanang. Takot sila. Okay? Ito mga kababayan. Alam niyo ba kung bakit sa kabila ng mahinang ebidensya, pero tuloy-tuloy pa rin sila? Okay? Kahit na illegal ang kanilang ginagawa. Dahil ang COA, sinasapawan nila. Pero ginagawa nila ito dahil sa kadahilanan na kailangan nila ang puto-oops political media mileage. Siyempre mag-i-election yung iba dyan tatakbong senador. Yung iba dyang membro ng Makabayan Black tatakbong senador. Siyempre kailangan nila yung puto-oops at media mileage para ipakita sa taong bayan na sila ay anti-corruption crusader. Kuno. Ganun ang purpose niyan. Ganun talaga dito sa Pilipinas, pag ikaw ay malakas, mahal ka ng tao, maganda ang track record mo, ang gagawin ng mahina, ng kulilat, sisiraan ka. Ganito rito sa Pilipinas. Matagal na yan. Matagal na yan panahon pa ni Nauso, kailan ba? Panahon ni Binay, ginawa yan. Panahon ni Manny Villar, ginawa din yan. Kasi di ba, mga panahon ni Binay, ni Villar, ay siya po ay nangunguna sa survey para sa pagkapangulo. So anong ginawa nila? Tinira si Villar. Siniraan. Tapos Jojo Binay, ganoon din ang ginawa. Siniraan. Kaya tayo po Israel na. Alam na po natin ang kalakalan ng eleksyon dito sa Pilipinas. Kung sino yung mahina, kung sino yung kulilat, yung lang napatunayan, siya yung gagawa ng paraan, sisiraan yung malakas para si kuminang. Ay kaso, kahit anong gawin nila, kulilat pa rin. Kaya sana itong ating mga kababayan ay mag-isip
maging matalino. Huwag magpadala sa mga paninira, huwag magpadala sa mga pangako. Gising na tayo dapat. Alam po ninyo mga kababayan, natatandaan nyo pa ba itong pumutok na issue noon sa balita noong 2015, panahon ni Noynoy Aquino, at noong ang sekretary noon ng DOJ ay si Leila de Lima. Okay? Noong panahon ni de Lima bilang DOJ Secretary 2015, pumutok noon ang issue ng 91.8 million na DOJ Confidential Fund, annual audit report ng COA, 91.8 million, walang disbursement na voucher. Okay? Confidential fund po yan, confidential fund ng DOJ 2015. And then meron pa silang 120 million naman na unliquidated cash advance, confidential fund na walang resibo. Pumutok po yan noon sa balita. Okay? Pero dahil patapos na ang kanilang termino, kaya kasabay noon, nakalimutan na rin. Nabaon na rin sa limot. Pero ngayon, nauungkat muli sapagkat itong si de Lima ay kasama sa mga nagpapakitang gilas para sa i-impeach si BP Sara. Kaya ngayon itong mga issue noon na involve ang kanyang opisina, nabuhay muli. Okay? At maging itong si Congressman Dante Marcolita ay napag-usapan din nila itong issue na to kamakailan doon sa programa ng Net25 na sa Ganang Mamamayan. Ito po yung video, patunay na totoo. Okay? Kahit ako noon alam ko to kaya lang siyempre matagal na, 2015 9 years na. Okay? Kaya yung iba dyan akala nila nakalimutan na natin itong mga issue na to. Okay? Kaya wala silang may pagmalaki. Okay? Mabuti nga itong kaibigan sa OBP ang issue piatos lang. Alam na natin confidential fund yan. Kailangan mong ikubli ang pagkakinanlan ng mga informante para hindi manganib ang kanilang buhay. Alam natin yan, naiintindihan natin yan kasi nga, di ba, sa mga balita, kapag may mga informante ang pulis, ang NBI, PDEA, binabalikan ng suspect kapag nalaman nila na ang isang tao ay nagkipagtulungan sa otoridad. So babalikan nila. Kaya ako, naiintindihan ko kung bakit dito sa issue ng Meriglis Pratos, okay, kaya itong COA ay na-cleared nila ang OBP. Pero dito sa usapin ng confidential fund ng DOJ, wala resibo, ay iba to. Wala rin disbursement voucher, iba po ito. Hindi po ba? Hindi may paliwanag o hindi na ipaliwanag na mabuti. Okay? Ito po yung video ni Congressman Marcolita at nitong kanyang co-anchor na si Jen at Nelson. By the way nga pala, itong si Congressman Marcolita ay tumatakbong senador. Siya po ay inendorso ni Tatay Digong. Kaya siya po ay ating suportahan. Ako at ang aking pamilya ay sulit, susuportahan namin si
Kong Marcolita sapagkat nakita namin siya lamang ang matinong congressman sa ngayon. Yung kanyang kaalaman sa batas, kaalaman sa kailangan ng mga batas na kailangan ng bansa, kailangan natin ang isang Rodante Marcolita. Ito yung nakakapanggigil. paano? Ito hindi nyo na alam. Si dating senador Opo. at DOJ Secretary Laila De Lima, nung hindi pa siya senador, naging Justice Secretary siya. Ay naman, no? Hanggang Oo, 2015, di ba? Oo. Pero nung i-audit ng COA, 2015, Okay. annual audit, COA, 91.8 million confidential fund ng DOJ walang disbursement vouchers. Panahon pa ni Dilima yan? 2015, 2015. annual audit. Annual audit report. Kowa na yan, Kong. COA. Oho. Madali, pumunta kayo sa COA. Pwede namin makita po yung 2015 ano po ng Department of Justice. 120 million unliquidated cash advance ng confidential funds. Unliquidated pa to. Samantalang yung iba, may pirma nga, may piatos nga lang sapagkat kino-cover. Pero ito wala eh. Una wala resibo. Walang resibo, yun ang mas mabigat. Pero 120 million yung walang resibo, cash advance eh. Cash advance. Kaya nga, pinoint out ng COA na may problema kasi unliquidated cash advance. 120 million. Yun naman confidential funds na walang disbursement vouchers, 91.8 million. Ano sasabihin mo dyan? Selective eh. So Ang gusto lamang nilang suriin, gusto lang nilang puntiryahin, yung gusto nilang sirain. Yung 400 other offices, libre na. Paano ka makakagawa ng isang panukalang batas na akala mo yun nga ang kanilang tinutuntun? Akala mo yun ang layunin. Kung yung layunin makagawa tayo ng isang pantay, isang makatotohanan at katanggap-tanggap na panukalang batas, bakit hindi mo i-involve lahat ang merong confidential funds? Bakit ang tinarget mo yung vice presidente? O hindi ba politika? Politika lang. Marino na marino. Pagkatapos, kunwari, in aid of legislation, ngayon pala impeachment. Maski saan mo kwentahin eh. So, paano ngayon yung manifestong hawak natin ngayon kung napinirmahan ng House leadership? O isang kapirasong papel na walang kakwenta-kwenta. Ayan. Confirm Katulad ng sinabi ko ay kino-confirm ni Congressman Marcolita itong issue noon sa DOJ. Ang tanong, bakit kaya hindi ito inimbestigahan ng mga congressman? Okay? Bakit tila ang kanilang pinupundariya lamang ay OBP? Yun napatunayan na walang anomalya. Ito, walang resibo. Galing sa COA. Bakit kaya hindi ito inimbestigahan ng mga congressman? Okay? Ano ibig sabihin? Kaya tama po ako sinabi ni Congressman Marcolita na selective politika. Dahil OBP lamang ang kanilang tinatarget. Okay? Kaya kahit anong gawin nilang salita, paliwanag, sasabihin nila sa taong bayan, di ito, wala itong halong politika, trabaho namin to. Obligasyon namin to. Kailangan nating busisiin kung saan napupunta ang pera ng taong bayan. Hindi nyo mapapaniwala ang tao sa mga paliwanag nyo sapagkat ito nga bakit hindi nyo inimbestigahan?